Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po kukunin sa Old Testament, sa unang Samuel, Kabanata 15, talata 22 hanggang 23. Ang sabi po dito, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog na iyan, ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito mga kapatid, alam naman natin ni si Saul yung unang hari ng Israel dahil na rin sa kahilingan ng mga Israelita na gusto nila magkaroon ng hari, which is hindi masakit din no sa damdamin ng ating Diyos yung kahilingan yun kasi parang ayaw nilang si Yahweh yung maghari sa kanila, yung manguna sa kanila. Nandun naman si Yahweh na siya yung tumutulong, gumagabay, nagpro-provide ng kanilang pangangailangan, pero mas pinili pa nila na humirang ng hari na maghahari sa kanila. Pero dahil sa pag-ibig na rin ng Diyos, pinagbigyan yung kanilang kahilingan at yun nga, inappoint si Haring Saul sa pamamagitan ni Propeta Samuel. At dito sa time na ito ay pinasalakay ni Yahweh ang Amalek at pinalilipol ang lahat ng may buhay sa lugar na yon. Pero ang naging problema, hindi ito sinunod ni Saul kasi nakinig siya doon sa sinasabi ng kanyang mga tauhan na yung mga matatabang karne, yung mga hayop na magaganda ay magandang ihandog kay Yahweh. Ang problema kasi doon, meron instruction na ibinigay yung Diyos sa kanya. Nalilipulin ang lahat ng may buhay doon. So ibig sabihin may instruction kasi sa kanya. Yun ang kasi ang pinakamalaga doon mga kapatid. Kapag may instruction na binigay sa iyo, yun ang dapat mong sundin Kasi meron kang kinikilalang authority na mas mataas sa iyo. At ang hindi mo pagsunod doon sa higher authority mo, pagsuway yun Diba? Parang hindi mo pagrespeto, hindi mo pagkilala doon sa higher authority na nag-command sa iyo na gawin mo ito. Kasi may special mission ka Diba? Kung sa kaya minsan tingnan mo sa Bible, minsan binibigay ng ilustrasyon yung mga sundalo, di ba? Kasi isa sa mga ugali ng mga sundalo, meron kasi mga mission minsan yan na confidential. So nakikinig lang yung taong yun na in-appoint na sa special na mission na yun, yung pakikinggan niya lang yung direct superior niya na nagbigay sa kanya ng mission na yon. So yun lang talaga yung pakikinggan niya. Diba? Unless na lang kung may another na pagpapagawa o may another no ibang mission muli no na ibibigay sa kanya. So kung sino yung pinaka-direct na niya na commander niya o whatever, doon lang siya talaga makikinig lalo kapag confidential, no? May direct na command. Ganun din kay Haring Saul, no? May direktang command sa kanya, pero imbis na pakinggan niya yung sinabi ang utos sa kanya ng Diyos, mas nakinig siya doon sa sinasabi ng kanyang mga tauhan. Imbis na dapat i-please niya yung Diyos, naging man-pleaser siya. No? Dapat God's pleaser, naging man's pleaser. Yun din minsan yung nagiging problema kapag ang paglilingkod ay nako-compromise na dahil sa kagustuhan ng tao at hindi na sa kagustuhan ng Diyos.
minsan masyado natin pinakikinggan yung bulong ng paligid natin, ng tao sa bulong ng mga problema, yung bulong ng pangangailangan, yung mga bagay sa mundong ito na marami ibinubulong sa atin na minsan hindi natin magampanan yung mission natin. Yun ba yung mission natin? Kumpara ako, bilang mangangaral ng salita ng Diyos, bilang mangangaral, siyempre yung pinaka-mission ko is ipangaral yung salita ng Diyos. At kung makikinig ako doon sa mga nagdi-discourage, doon sa mga gustong pigilan pag pangangaral mo ng salita ng Diyos, o kaya pakikinggan mo yung pangangailangan mo, material, financial, ay talagang baka hindi mo magampanan yung tungkulin at yung panawagang ibinigay sa atin ng Diyos. Di ba? Kasi maraming boses sa mundong ito eh. Pero dapat bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ang pinakadapat nating pakinggan, una sa lahat, ay yung boses ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos na gustong ipagawa po sa atin. At doon talaga nagiging problema sa bawat naglilingkod sa Panginoon kapag imbes na yung instruction ng Diyos yung susundin natin, ay yung sinunod na natin yung instruction ng mundo. Katulad nyo, yung kanyang mga tauhan. Kung titignan natin, maganda yung suggestion, di ba? Kasi, ihihandog mo kay Yahweh, di ba? Parang, matutuwa ito ang Diyos. Kasi, yung i-offer ko sa kanya, mga the best na mga hain, mga handog. Matutuwa ito ang Diyos sa akin ito. Pero hindi eh. Higit sa handog, higit sa hain, mas mahalaga sa Diyos yung pagsunod eh. Tsaka kung makikita natin dito, kung babasahin natin yung buong ng chapter 15, pinag-imbutan nila eh yung mga bagay doon sa lugar ng Amalek. Yung pag-iimbot, yung kanilang evil desire, yung kanilang kagustuhan. Hindi yung kalooban ng Diyos yung nasunod na kundi yung kanilang kagustuhan. Sila ay nadala sa kanilang pag-iimbot, no? Yung nagkaroon ka ng interest sa property ng ibang tao. Pinag-imbutan mo yung property ng mga tao yun. Kaya nanghinayang talaga ang Diyos sa paghirang kay Haring Saul. Kasi nagumpisa siya na mababa eh. Kaya nga sabi dun sa may verse 17, sinabi ni Samuel, noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ni Yahweh at pinahiran ng langis upang maging hari. No, dati, tingin niya sa sarili niya, hamak siya. Hindi siya karapat-dapat na maging hari. Pero ano nangyari? Tingin niya na ngayon sa sarili niya, siya na yung pangunahing tao doon sa bayan ng Diyos. Kasi hari siya eh. Nagkaroon siya ng posisyon. At siyempre, dahil hari siya, lahat ng tao sumusunod sa kanya. Di ba? Yung salita niya nagiging patas kasi nga siya yung hari. Masyado siyang nalulung sa kapangyarihan. Kasi nasanay siya na siya yung sinusunod. At dahil doon, nakalimutan niya na may mas mataas sa kanya na nag-appoint sa kanya. Walang iba yung Diyos. Yung Diyos ang dapat masunod. Kahit ano yung posisyon mo ikaw, kahit ikaw yung pinaka malakas, makapangyarihan sa lugar na yan, tandaan natin, hindi natin kayang pantayan yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Samuel sa kanya, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at ang hain kaysa pagsunod sa kanya? Kasi akala natin masusuhulan natin ng Diyos eh. Yung akala ni Haring Saul, masusuhulan niya ang Diyos eh. Diba? Na kapag okay lang na mag-disobey ka, okay lang na hindi ka sumunod, basta importante, nag-o-offer ka naman, nag-hahain ka naman, nagbibigay ka naman. Diba? Yan yung danger eh. Yung kasi minsan iniisip ng iba, nagbibigay naman ako, tumutulong naman ako sa prayer meeting, tumutulong naman ako sa kapwa ko, tumutulong naman ako
So iniisip nila kahit hindi na ako sumunod, okay lang yun kasi mahalaga naman ako kasi hindi naman makakagalaw yung gawain, hindi naman sila makakapatayo, makakabili ng ganito, makakapagpaayos ng ganito kung hindi dahil sa tulong ko. Kaya minsan, yung iniisip ng ibang tao na kahit hindi na sila sumunod, ang importante naman ay nagbibigay naman ako. Di ba? Parang yung tao sabi ay nagsisimba naman ako kahit gumawa ako ng kasalanan, okay lang. Parang ganun iniisip ng tao na kapag may binigay ka sa Diyos, absuelto ka na sa lahat. Di ba? Hindi natin kasi pwedeng hindi natin pwedeng suhulan ang Panginoon na hindi pa rin ng tao na magbubulag-bulagan na lang sa pagsuway sa kamalian na ginagawa ng tao kapag nabigyan o kaya nabigyan ng offering, di ba? O nabigyan ng pera o ano pa man, material na mga bagay. Bigla na lang parang ay okay lang yan. No? Okay lang yan, at least nagbigay. Hindi ganun mga kapatid ng Diyos. Mas mahalaga sa Panginoon yung pagsunod Kasi sa pagsunod natin sa Panginoon, kinikilala natin yung authority niya. Kinikilala natin yung pagiging Diyos niya. At nagkasala si Haring Saul dahil nga rin doon sa pag-disobey niya sa Panginoon, sa yung pag-disobey niya sa Diyos. Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Kasi minsan ganyan talaga mga kapatid, may mga tao kasi minsan, kapag lalo na sa mga giver, yung temptation kasi sa mga giver kapag sila yung pinagpapala sa financial at sila yung sumusuporta financially sa isang ministry, sa isang gawain o sa isang relihiyon o sa isang grupo, minsan ang tingin nila sa sarili napakataas. Na hindi sila basta-basta, hindi sila pwedeng galawin. Kasi pag ginalaw nyo ako yung financer nyo. Hindi kayo makakakilos. Babagsak yung grupo nyo. Maghihirap kayo pag tinanggal nyo ko, pag kinante nyo ko. Minsan ganun ang nagiging problema sa mga nagpi-finance, no? Sa mga sa spiritual, yung mga giver. Minsan yun ang danger dun na parang tingin mo untouchable ka. Kahit gumawa ako ng masama, hindi maglalakas ng loob yan na sawayin ako. Diba? Kasi ako yung nagbibigay. Parang may na-assign ako na isang lugar. Yung giver pala doon, marami pang vices. Diba? Kaya masama pa yung ugali. Kaya sasabihin sa iyo, kapag nag-talk ka talagang about sa morality, sa character ni Kristo, about sa mga vices, yung iba nananalangin, no? Hindi ipinananalangin nila na sana hindi sumama loob ng yung namin, yung financer o yung giver namin kasi baka hindi na to umatin, baka hindi na to magbigay, bla 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 bla. Kaya sasabihin sa iyo, Brad, medyo hinay-hinay ka lang pag ang topic mo, mga vices, kaya pagbabagong buhay. Kasi baka mamaya umuwi kang luwaan. Baka umuwi ka walang pamasahe. Di ba? Pero kung yun ang iisipin mo, may kukompromise mo ngayon yung salita ng Diyos, which is hindi yun. Kasi ang mission namin bilang mangangaral, ipahayag yung kalooban ng Diyos, ipahayag yung salita ng Panginoon. At kung dahil lang doon, iiwas namin yung salita ng Diyos para hindi tamaan yung isang tao, nilalabag namin ngayon yung aming panawagan sa Panginoon. Kasi nga, ang truth dapat may pahayag. Kasi sa pamagitan ng katotohanan, ang tao ay lalaya. Masakit man ang katotohanan, pero kung tatanggapin ito ng tao, ito yung magpapalaya sa tao. Kaya nga palagi siyang tinatamaan kasi nga ayaw magbago Di ba? Palagi ka talagang masasaktan kapag hindi tayo nagbago Kaya yun mga kapatid, sabi ng Panginoon ni Samuel, ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa.
Yung problema doon mga kapatid, wala siyang pagsunod. Tapos hindi marunong makinig. May instruction na nga eh. Hindi niya pinakinggan yung instruction sa kanya. Ang pinakinggan niya ngayon, yung mga tauhan niya. So kahit anong ganda pa ng in-offer natin, kahit yan pa yung pinakamahal, kahit yan pa yung pinakamatabang hain, yan pa yung pinaka-the best na pwedeng i-offer mo sa tingin ng mga tao, ganda natin, lahat naman yan para kung titignan naman yung baliwala lang naman yan sa Diyos. Yung mga ino-offer natin, baliwala lang kasi yan naman nag-create yan. Di ba? Hindi naman talaga yan yung magpapasaya sa Diyos eh. Hindi naman yung handog natin eh. Diba? Hindi naman yung ikatutuwa ng Diyos yan eh. Ang ikatutuwa niya ng Panginoon kung inialay natin ito, hinihain natin ito na may pag-ibig at pagsunod sa Kanya. Yeah? Hindi yung napipilitan din. Yeah? Kasi may mga tao minsan na kunyari sumusunod pero yung pagsunod nila ay napipilitan lang. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, makita natin dito yung pagsuway ay kasing sama ng pangkukulam. Kasi ayaw talaga ng Diyos eh, yung pagsuway eh. Kasi pag sabi yung pangkukulam ngayon, hindi yung hindi yung may hawak ang manika, tapos tinutusok-tusok mo. Hindi ganon. Pag sinabi mo pangkukulam ngayon, yung kinukontrol mo, kasi ang ng pangkukulam is, kinukontrol mo yung isang tao. Di ba? Pag nagawa ka ng manika, di ba? Kinukontrol mo yung taong nire-represent ng manika mong yan, na kinukulam mo. Ngayon, yung kapangyarihan mo, pag ginamit mo i-control yung tao, mangkukulam ang tawag sa iyo. Di ba? Isang uri ng pangkukulam yun. Ginamit mo yung posisyon mo para kontrolin ang tao, yung kayamanan mo, yung tinulong mo sa kapwa mo, tumutulong ka, sabi ko nga, pinapakain mo yung isang tao kasi gusto mo lang palang kontrolin. Para kung may ma-suggestion ka, may mga gusto kang ipagawa, hindi ka kukontrahin. Kasi pag kinontra ka na, isusumbat mo na lahat ng ginawa mong mabuti. Which is hindi maganda. No? Yan yung mga mangkukulam. Di ba? Gagawa-gawa na mabuti sa kapwa niya, tutulong sa kapwa niya, magbibigay sa kapwa niya, pakakainin yung kapwa niya, pero ang gusto lang pala, kontrolin. Yan ang mga mangkukulam sa panahon natin ngayon. Pagkat siniway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Diba? So sinayang niya yung pagkakataon, yung pribilehiyong ibinigay sa kanya ng Diyos. Dahil lang sa pagsuway, hindi pagsunod sa Panginoon. Kaya makikita natin mga kapatid, kapag tayo ay sumusuway sa Panginoon at hindi na sumusunod sa Kanya, ano na yun, pagtalikod na yan eh. Pag-backslide na yan sa Panginoon eh. Pagtalikod na. Pag di na tayo sumusunod sa Panginoon, ibig sabihin, tumatalikod na tayo sa Kanya. Ayaw na natin siyang sundin, ayaw na natin na siya yung maging hari sa buhay natin. Ang Diyos, hindi niya tayo itinataboy. Tayo yung tumatalikod sa Diyos. Kapag kinakain na tayo ng mga posisyon natin, kapag kinakain na tayo ng mga alam natin, pag kinakain na tayo ng sariling nating mga motibo, hangarin, yun nandun na yung inggit natin, yung gusto natin, tayo na yung masunod, hindi na yung Diyos, ayaw na natin pasakop sa Kanya. Doon na unti-unti na tayo ay lumalayo na sa Panginoon. Kaya dapat palagi nating sinisiyasat yung puso natin. Kung puro na lang tayo reklamo, puro mali na lang nakikita natin, tapos napipilitan na tayong sumunod, there is something wrong na mga kapatid. Huwag mo nang ipagpatuloy yan. Tigilan mo na yan.
Kasi hindi tayo mapapabuti kung ipagpapatuloy natin yung mga ganyang gawain. So yun lamang mga kapatid, nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.